Nag-submit kami ng teen inquiry request noong March 4 at 10:25 AM. Nag-reply naman ang BIR Aarhus ng same day at around 4 PM. Within the day, nakatanggap kami ng response from BIR. Hindi naman na umabot ng 3 working days. Hi there! I'm HR Leia Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano malalaman yung ating tax identification number or TIN in case na nakalimutan na natin ito or kung hindi tayo sigurado kung may TIN na ba tayo. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin through online at di na natin kailangang magpunta ng Revenue District Office or RDO para lang i-check ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ito po yung step-by-step guide para ma-check yung ating tax identification number through online. First step, magpunta lang tayo sa web browser at i-type ang bir.gov.ph. Pag nasa BIR homepage na tayo, i-click lang natin yung I want to. Then, lalabas yung list of services na pinoprovide ng BIR. I-click lang natin yung Use BIR e-Services. Then, pag nasa BIR e-Services page na tayo, drag down lang natin at hanapin ang Online Registration and Update System or ORUS. Ang ORUS ay web-based system ng BIR na nagpo-provide ng end-to-end process para sa registration ng taxpayers at updating ng taxpayers' registration information. Pag nasa ORUS page na tayo, i-click lang natin yung TIN inquiry. Para po makapag-inquire ng ating TIN, need nating i-provide yung ating complete name, gender, birthday, complete address, civil status, spouse name if applicable. Need din nating magpasa ng valid government-issued ID at ng picture na hawak natin yung ID na ipapasa natin. Then, i-click lang natin yung proceed. Next, need nating i-provide yung ating email address. Please take note na dapat ay active email address yung ilalagay natin since dito magsisend ang BIR ng notifications at yung details na nire-request natin. After may input yung ating active email address, i-check lang natin yung I'm not a robot. At i-check itong dalawang box indicating na tama yung mga nilagay nating information at i-click ang confirm. Antayin lang po nating mag-load ang page. Medyo matagal po ang loading, di ko lang sure kung dahil ito sa internet connection namin or sa mismong site ng BIR. After maklik yung confirm, lalabas itong notification. The link to your TIN inquiry request has been sent to your email. Next, i-access lang natin yung ating email para ma-check yung message ng BIR. Upon checking sa email, naka-receive kami ng message from ORUS na may subject na TIN inquiry request. Tap lang natin para mabasa yung buong message. Naka-indicate dito na kaya tayo naka-receive ng ganitong email kasi nag-request tayo ng ating tax identification number or TIN. Para makapag-proceed sa TIN inquiry request, i-copy lang natin yung URL na ipinadala ng ORUS at i-paste ito sa address bar ng ating web browser. Then, magdadirect ito sa ORUS TIN inquiry page. First, need natin i-provide yung ating first name, middle name at last name.
Para sa mga walang middle name, i-check nyo lang po itong box na I have no middle name. Next, i-input naman natin yung suffix. Para po sa mga walang suffix, piliin lang po ang NA. Then, i-click lang natin yung OK to proceed. Next, need naman nating i-input yung ating gender at birth date. Then, ilagay lang natin yung ating civil status at i-click ang OK. After ma-input lahat ng details, click lang natin yung continue. Next, i-provide naman natin yung ating complete residence address. First, input lang natin yung ating province. Dito sa search bar, tinype ko lang yung province para mas madali. Next is yung municipality or city. Then, kinlik ko yung barangay, pero not found yung lumabas. Kaya in-exit ko lang ito, then i-click ulit yung barangay at lumabas na lahat ng barangay. Next, i-provide naman natin yung ating town or district. Ang nilagay ko dito ay NA. Sa unit, room, building number, NA lang din yung nilagay ko since hindi rin ito applicable. Same din sa building name. Next, in-input ko lang yung lot and block number at yung aming subdivision. Pero kung hindi ito applicable, ilagay nyo lang din yung NA. Sa street name naman, NA lang din ang nilagay ko. Then, ilagay lang natin yung ating zip code. After may input yung ating complete residence address, click lang natin yung continue. Next, need naman nating i-attach yung ating valid government ID. Sa pag-upload ng document, dapat po ang file format nito ay JPEG, PNG, or PDF. At ang maximum file size nito ay 25 MB. First, i-attach natin ang ating valid government ID. Ang ginamit po namin dito ay e-fill ID. Click lang natin yung attach, then magdadirect ito sa ating files. Pinili ko lang yung e-fill ID at kinlik yung open. Then, magpo-prompt yung message na file successfully uploaded. Click lang natin yung OK. Next, i-attach naman natin yung photo na hawak yung e-fill ID. Kinlik ko lang yung attach, then hinanap ko lang yung photo sa aking computer files at kinlik ang open. After ma-attach yung valid ID at yung photo na may hawak na ID, click lang natin yung continue. Next, need natin i-check yung summary nung details na na-input natin. Make sure po na tama lahat yung details na na-input natin. Then, i-check lang natin yung dalawang box. Naka-indicate dito na tama lahat ng nilagay natin na details. Then, click lang natin yung Submit Application. After nyan, lalabas yung notification na yung request natin ay nasubmit na sa RDO at makaka-receive tayo ng feedback after 3 working days. Nag-submit kami ng teen inquiry request noong March 4 at 10:25 AM. Nag-reply naman ang BIR Orus ng same day at around 4 PM. Within the day, nakatanggap kami ng response from BIR. Hindi naman na umabot ng 3 working days. Upon checking ng email, eto po yung message na na-receive namin from BIR Orus. Request approved forgotten teen notification. Click lang po natin itong email to open. Naka-indicate po dito na yung request namin ay na-approve, pero no teen po ang nakalagay. Ganun lang po kadaling mag-check ng tax identification number through online. Since walang record sa BIR yung lumabas sa teen inquiry namin, kukuha na lang po kami ng teen at gagawin ko din po ito through online. I-discuss ko po sa next video ko yung step-by-step guide kung paano ito gagawin. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like
at i-follow yung aking page.